muna kasama na maglilingkod hindi lamang sa Lipa, kundi lang siyempre sa buong Batangas. Kasama pa rin natin ang team Bagong Lipa. Palapakan natin sa pangunguna ng aking kaibigan, ng aking hinahangaan, at ng aking kapamilya, Vice Mayor Mikey Morada, at ang kanyang asawa na parang aking kapatid na rin si Alex Gonzaga. At ang nagkasal sa amin, kaya going strong ang aming pagmamahalan, Mayor Eric B. Africa. Kaya alam niyo na po, kung ang hanap niyo ay pagmatagalan na kasalan, humila na kay Eric. At syempre sa aking kapatid na pag ako'y nakatingin sa kanya, kaya nakikita ko pa ay ang parang nakababatang kapatid ko na patakbo-takbo lang. Pero ngayon ang nakikita ko na ay ang aking kapatid na maglilingkod sa distrito ng Lipa, Congressman Ryan Christian Recto. At dalawa sa aking hinahangaan na marami ang gagawin sa Kongreso, hindi lamang para sa Lipenyo, kundi para sa bawat Batanggenyo. Palapakan natin muli, Congressman Edwin Cardona mula sa CWS, at ang kasama din natin at maraming magagawa para sa Batangas, Congressman George Uriega ng Angkasangga. At aking binabati ang aking ina na para sa akin, isa ka sa pinakamalaking biyaya na naibigay sa akin ng may kapal, my governor, at ang aking ina, Governor Vilma Santos. At nung ako ay 4 years old pa lamang, nakita ko po na siya ay pumunta sa aming bahay, ako ay patak-patakbo lang sa aming garden, at nalalala siya ng aking mommy. At nung ako 4 years old, nakilala ko siya at tinuturo ko pa sa kanya ang iba't ibang mga planeta sa aming unang pagkikita. Pero ngayon, siya ay nagtitiwala na rin sa akin bilang isang lingkod bayan at magsisilbi sa buong lalawigan ng Batangas. Ang pinagmamalaki ng bawat Batanggenyo, Sec Ralph Recto. At syempre, panghuli, ipapakilala ko sa inyong lahat ang binibini na hakuha ng aking matamis na oo. Ay, Diyos ko, ang ganda ng asawa ko. Ang aking may bahay, palapakan po natin, Miss Jessie Mendiola Manzano. Ibilisan ko lang po, alam ko nga, nakulan na rin. Nagtagan ko lang po yung kwento ni Kofi kanina. Totoo po na hindi po naging madali sa akin nung sinabi niya sa akin na sana, Lucky, ikay sana pareho tayo magsilbi sa ating lalawigan, sana ikay maging vice gov ko. Akala ng iba, sumugod ako agad. Akala ng iba, oo, agad-agad. Hindi po ganon ang totoong kwento. Mga Lipenyo, unang-una nagpapasalamat ako sa inyo dahil nung mayor pa lang ng aking ina, kada uwi ko din sa akin, meron kumakausap sa akin mga Lipenyo sa gilid, sinasabi sa akin, Lucky, medyo bata-bata ka nun. Baka sakali man pwede mong tulungan ang iyong mami din sa Lipa, maglingkod ka na. Doon pa lang sinasabi ko, pasensya na po, hindi pa po ako handa. Nung ang aking mami ay naging ina ng ating lalawigan, ganun din. Kada uwi ko, kada punta sa ating Kapitolyo, meron kakausap sa akin ang ating mga pangulo, ang ating mga barangay functionaries, may mga konsehal, napakarami po. At iisa ang sinasabi. Ang sinasabi nila, Lucky, baka sakali man pwede ka na rin maglingkod kasama si Governor Vilma Santos. At agad-agad sinasabi ko rin, pasensya na po, hindi pa po ako handa. At may isang bagay pa kasi. Dahil kami ni Jessie, nung kami ay mag-boyfriend-girlfriend pa lamang. Pag pinag-uusapan namin ng politika, ang kanyang sinasabi, pag ako ay tumakbo, hiwalayan na ako. Agad-agad. Sabi niya, bakit ka patatakbo? Maayos naman ang trabaho mo, may laman naman ang bulsa mo, nakakakain naman tayo. Nakita na natin kay Mayor V, nakita natin kay Kofi, nakita natin kay Sencom Sec, kay Ralph Recto, nakita natin sa daddy ko na ang pagiging isang lingkod bayan ay hindi po madali. Kung akala nyo tahimik ang buhay ninyo ngayon, pag kayo ay naglingkod sa inyong mga kababayan, sa kapwa Pilipino, maniwala po kayo magkakaroon ng konting ingay, magkakaroon ng konting gulo ang tahimik ng buhay. Hanggang isang araw, ako ay tinawagan ni Momski. Momski ang tawagan namin. Sabi niya, anak,
punta ka naman dito sa bahay. Ako'y pumunta sa bahay. Yes, Momski. Sabi niya, anak, ako'y nilalambing muli ng ating mga mayor, ng ating mga congressman, na kung sakasakali man, gusto nila akong bumalik bilang ina ng ating lalawigan. Ang sinasabi nila, ang ating mga kababayan, ang ating mga Batanggenyo, muling nananawagan na ang Kapitolyo ay magkaroon ng serbisyong may talino at puso. Hindi ko ako umuogan dahil alam ko kung ano ang pwedeng mawala sa akin. Pero nag-usap-usap kaming tatlo, kinausap ko si Govi, kinausap ko ang aking may bahay na si Jessie. Kami ni Jessie ay nag-usap, kami ni Momski ay nag-usap. At doon ko nakita, doon ko naramdaman na hindi na ito tungkol kay Momski, hindi na ito tungkol sa akin, at hindi na ito tungkol sa kahit ano pa. Ang panawagan para kay Govi ay para na sa mga Batanggenyo. At doon ko sinabi, yung unang tawag ko sa kanya ng Momski, doon ko na sinabi na, okay, Govi, kung ang panawagan na ay nanggagaling sa mga Batanggenyo, kung ang hinahanap na ay ang serbisyong may talino at puso, lalaban na ako bilang vice-gobernador ko. Nag-uusap kami ng aking misis ngayon pagkatapos noon. Sinabi ko na sa kanya, sabi ko kasi hihiwalayan ako. Kailangan ko kausapin ang aking may bahay. Pinaliwanag ko sa kanya kung ano ang gusto namin gawin, na iisang aming adhikain ni Govi, iisang pangarap namin ni Govi. Kami ni Jessie ay nagyakapan, kami nagdasal ng taimtim at matagal-tagal. Tinanong ko siya, ang tawagan po namin ay how-how. Sabi ko, how-how? Okay na ba sa'yo ang plano namin? Sabi niya, yung tahimik nating buhay, kung magkakaroon ng konting ingay, kung magkakaroon ng konting gulo, baliwala lahat ng yan kung pinaglilingkuran natin ang tapat ang bawat Batanggenyo. Maganda ang sinabi na Hearts Program. Binanggit ni Govi, binanggit ni Kong Ryan. Maganda po ba yung Hearts Program? Tama o mali? Tama. Alam niyo, marami tayong pwedeng gawing programa na palamuti, pero babagsak at babagsak tayo sa Hearts Program, ang basic na basic dyan. Nasabi na nila, pero isa dyan ang pinaka-importante sa akin at tumatatak sa akin ay ang ang edukasyon. Gets ko na po ito bilang isang ama. Tanong ko lang po, alam niyo po ba yung palayaw ng anak namin? Si Pina. Gets ko na po ito. Tuwing nakikita ko ang aking anak, ang aking naiisip, anong klaseng kinabukasan ang pwede kong ibigay sa aking anak. Sagutin niyo po ako kung tama o mali. Ang pinakamagandang kinabukasan ay nagsisimula sa magandang edukasyon. Tama o mali? Ay, hina. Isa pa. Tama o mali? Tama. Kaya doon papasok ang education. Kung saan, nung mayor pa lang, si Govi ng Lipa, napakarami ng kanyang scholarship. Nung siya ay naging governor ng ating lalawigan, mas dumami pa ang kanyang mga scholarship. Kaya ako, bilang isang ama, bilang isang Batanggenyo, kasama ating Bukal Bibo, Bukal Chuchun, pag ako tinawagan ni Govi at sabihin, yung dami ng scholar ng Kapitolyo ngayon, doblehin, triplehin, kami sanggunian, 2 pikit, 1 pirma, nasa inyo na ang scholarship para sa pamilya sa Batanggenyo. Pero may isang bagay po na nakakalungkot. Ito kukwento ko na lang po sa inyo. Kada ikot po namin sa lahat ng bayan, mabilis na po. Ang scholarship po ang umaabot sa amin. Kaya ginagamit panakot na sa ating mga kababayan. Ang sinasabi nila ay nakakalungkot lang. Sorry po kasi hindi dapat ginagamit panakot. Ang sinasabi, ako, kapag nanalo si Governor V, kapag nanalo si Vice Gov Lucky, ang dami ng score ng Kapitolyo, tatanggalin lahat ng yan. Ako, pag nanalo si Vice Gov, nandyan, pag pinagsama sila, ako, ang mahihirapan ay ang estudyanteng Batanggenyo. Bakit namin gagawin yun? Unang-una,
unang-una, lahat ng scholarship na yan ay galing din sa buwis na binabayaran ninyo, pinabalik lang namin sa pamilyang Batanggenyo. Tama o mali? Bakit namin gagamitin panakot ng scholarship samantala isa yon sa aming adhikain? Kaya, Govi, hindi lamang bilang isang anak, kundi bilang isang Batanggenyo, bilang vice-gobernador, kasama mga bukal natin, isang sabi mo lang, kahit gaano karaming scholarship pa yan, mararamdaman yan ng pamilyang Batanggenyo. At hindi yan. May mga napansin po ako na mga huling araw po na pag nakakaroon po ng distribution po ng ating scholarship, ang haba po ng pila sa ating Kapitolyo. Kawawa naman po yung mga bata, kawawa naman po yung mga magulang, pila, gutom, init. Kaya ako na po mismo ang kumausap kay Govi. Isa ang aking nilambing kay Govi. Ako mismo nagsabi sa kanya para sa ating mga kababayan, para sa ating mga Batanggenyo, imbis na kayo pa ang pumila sa Kapitolyo, ako na ang pupunta kada distrito para ibigay ang mga scholarship ninyo. Alam niyo po, meron akong buhay na kahit papaano kasi nagtabi muna. Ang sabi nga ng ibang mga kaibigan ko, sigurado ka ba dyan, Luis? Natatakbo ka? Alam natin ang buhay ka. Alam natin mag-buhay yan. Dati sanay ka na ikaw lang ang host. Pero ito po ang aking sabihin, mabilis na lamang, palakas na po yung ulan. Ang sa akin lang po, kahit na ako'y pinaparinggan, kahit na ako'y sinisiraan, kahit na ako'y ginagawa ng kwento, basta ako lalaban ng patas dahil ganun ang tunay na Batanggenyo. Yun po ang aming adhikain, pero lahat ng yan ay posible lang kung tayo ay magtutulungan. Pag hindi nagtulungan ang governor at vice governor, lahat ng aming sinabi kanina ay puro kwento lamang. Kaya maaasahan ninyo mula sa nasyonal, papunta sa ating mga kapitan, mararamdaman ninyo lahat ng iisang adhikain namin para sa inyo. At bago magtuloy-tuloy yung ulan, huli na po ito. Kung nasanay kayo sa telebisyon, sa aking mga game show, sa mga ibang hino-host ko, at pagkatapos ng programa, ako'y nagpapaalam o hindi kaya ako'y nagpapakilala, sana payagan po ako ng mga Lipenyo, ng mga nanonood na Batanggenyo, na muling magpakilala sa inyo. Kung nakilala niyo po ang nasa telebisyon, na si Luis Manzano, isasantabi na muna siya. Dahil ako ay papakilala, ako po ang magiging Vice Governor ng Batangas. Ibigyan ko po kayo ng isang vice gobernador na pupuntahan ninyo, na pupuntahan kayo, at higit sa lahat, isang Vice Gov na nagsisilbi sa bawat Batanggenyo. Pagmuli! Eto, last na lang to, malakas na yung ulan, mabilis na lang. Tama o mali, mabilis na lang. Eto na po. Ang mga Batanggenyo, likas na maligalig, tama o mali? Ang mga Batanggenyo, likas na matapang, tama o mali? Ang mga Batanggenyo, likas na mayabang, tama o mali? Kung wala na ang yaman, wag lang ang... Eto nga muli, ang mga Batanggenyo, magaling pumili ng asawa, tama o mali? Ipapakilala ko na, oh wow. Ipapakilala ko na ang aking may bahay, Miss Jessie Mendiola Manzani. Palakpakan naman ho natin si Vice Gov, kaulanan na po! At palakpakan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat ho sa pag-stay po kahit umuulan. Palakpakan po natin ang mga Lipenyo! Kaya kayo po talaga magpahal ang mga Lipenyo, tama ho! Magandang gabi, lungsod ng Lipan! Ayan naman ho, alam niyo po ba, pag naulan ho, blessing po yun sa ating lahat. Tama ba? Magandang gabi po sa inyo at syempre po sa lahat po ng ating ginagaling at sumasa reglado. Magandang gabi po. Ako ay hindi kandidato. Ako po ay nandito dahil ako po ay nangangailangan ng para sa episode. Si Vice Governor Luis
Pag ako ba'y tumakbo, hihiwalayan mo ba ako? Sabi ko, abay, oo naman. Napakagulo ka na maging lingkod bayan. Kaya ba natin yun? Tsaka na kung mauubusan ako ng oras. Diba, makahatian ng oras? Eh sabi ko naman, sige na, bali naman. Kung kayong lahat po ang aking kahati. Pero alam niyo po, ito po sa Luis, kahit noon pa po, mahilig po itong tumulong. At minsan ho, hindi na ho niya pinapasabi mo yung pangalan niya o yung sa mismo tinutulungan niya, hindi ko niya pinapasabi na siya mismo ang tumulong. Sabi ko nga, love, sige. Sabi ko, sino pa naman ako para pigilan ka? Kung yan ang sinisigaw ng iyong puso, kung yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa'yo, sige, ituloy mo na ang pagsasabi. At alam niyo ho, sinabi ko nga rin sa kanya kanina, napakaswerte ko ho, kasi gusto ko magpasalamat kay Sencom Ralph Recto at kay Governor Vilma Santos Recto. Dahil isa na po akong lipenya. Ako po ay nagpapasalamat sa pagmamahal ng buong pamilya. At sana ho, mahalin din niyo po ang aking asawa. Kung mahal niyo po si Mayor Eric Africa din po. Kung mahal niyo po ang Team Bagong Lima. Kung mahal niyo po si Sencom Secral, si Congressman Ryan Recto, si Governor Vilma Santos Recto, pwede ba ho? Mahalin na rin po yung asawa ko. Pwede ho ba? Si Luis ho, iba po ang puso nito. Iba po itong mag-alaga. Iba po itong nanindigan. At sinasabi ko po sa inyong lahat, lalaban po ito ng patas. Ako po ay naglalambing ho na sana po iboto niyo po si Vice Governor Luis Manzano! Pwede ka ho! Pwede ka ho! Pwede ho ba marinig ang inyong mga tinig? Kaya pa ho ba kahit maulan? Blessing ho yan! Mahal niyo po ba ang lipa? Mahal niyo po ba ang Team Bagong Lipa? Mahal niyo po ba si Mayor Eric Africa? Mahal niyo po ba si Vice Mayor Marky Moreno? Mahal niyo po ba si Sencom Sec Ralph Recto? Mahal niyo po ba si Cong Ryan Recto? Mahal niyo po ba si Governor Vilma Santos Recto? Mahal niyo po ba si Vice Governor Luis Lucky Manzano? Kung mahal niyo po sila, tatanungin ko po kayo, mahal niyo po ba ang inyong mga pamilya at ang inyong mga sarili? Kung mahal po ninyo ang inyong mga pamilya at ang inyong mga sarili, sana ho, bumoto po kayo, pumili po kayo ng mga kandidatong mamahalin kayo ng tunay at tapat. Silang lahat po yan. Pwede na ba? Kaya-kaya pa, ang dami pong energy ng mga lipenyo. Kapag sinigaw ko po ang V, isisigaw niyo ang Lucky. Kapag isinigaw ko ang Lucky, isisigaw niyo ang V. Okay po ba? Itaas po natin ating mga kamay. Ito ang official sign ng V Lucky. Ang hindi ko magtataas ng kamay, walang love life ng 10 years. Taas po ang kamay. V! Lucky! Lucky! V! Lucky! V! V Lucky 2025 tayo dito sa lungsod ng Lipa! May kulang, may kulang, may kulang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang bawat lipenyo, mabuhay po ang lalawigan ng Batangas, at mabuhay po ang bawat Batanggenyo. Maraming salamat po.